Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala na nga talagang nagawa si PCSO Secretary Mer Robles sa naging desisyon ng Senado. Graft and corruption with no potential for bail ang pinataw sa ulo ng magnanakaw na ito. Kahit anong rason ang ihain ni Mel Robles sa hearing ay hindi na talaga ito dininig. Mayroon ng ebidensya, mayroon na ring witness, trabahador pa ng PCSO. Buti na lang talaga, akala ng marami at tila ba nababahala sila dahil sa sobrang tagal ng hearing, baka kasi tumagilid na naman ang ating justice system at ipawalang bahala na naman ang pangyayaring ito. Buti at natuloy ang kaso. Salamat Senator Raffy Tulfo, kahit papaano mayroon kang pagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas at lalong-lalo na sa taong bayan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, dapat lang makasuhan yon si Mel Robles at yung boss niya na taga Malacanang to set example to the society and the interest of justice. Niloloko nila ang mga taong bayan na pobre. Sana masampol sa malaking kasalanan ng nagawa nila at sa pagmumula lang ni Mel Robles ay hindi pagtitiwalaan. At sabi din naman ng isang netizen, tamsak dan, relax na relax si Mel Tonario kanina. Kulang sa gigil kanina si Tulfo kumpara sa unang hearing. Umasa ang taong bayan na may expose pero nakakadismaya. Pinapatagal pa sa pwesto si Mel Tonario. Kahunin nyo na bago pa sila kumalimbat ng sandamakmak. Sabi din naman ng isang netizen, ang tanong ng taong bayan, mahatulan kaya sa kaso niyang buong Pilipinas ang naloko at manluloko pa dapat? Habang buhay pa na kulong dyan sana walang VIP. Ramdam ko malabo ata makulong. Oo, parang kwentuhan lang pag lumamig na wala na, lusot na. Sa nangyaring hearing sa Senado kaugnay dito sa issue ng PCSO, ang sabi po ng ating mga kababayan, parang nagiinuman lang daw itong si Tulfo Pimentel at itong si Mel Robles dyan sa nangyaring hearing na yan. Yung gigil yung hinahanap kasi dyan mga kababayan, yung gigil. Hinahanap po ng ating mga kababayan dito kay Tulfo at kay Pimentel yung ipinakita nilang gigil noong unang pagdinig kaugnay dito sa PCSO. Pero in fairness doon sa PAGCOR issue naman, nakita natin yung gigil na itong si Senator Tulfo. Pero hinahanap po natin yung kay Robles, pati yung kay Robles ngayon, nakita natin yung demeanor niya, naging na siya, naging mabait na siya. Ano po kaya nangyari dito sa na to? Ang dating parang magkakwentuhan na lang kayo yung talagang gusto nyong i-present, ipakita sa ating mga kababayan na, uy, tumaya kayo ng loto, legitimate na yan. Ganyan yung proseso namin dito. Ganun ang dating no? Hindi naman sa binibigyan natin ng kinakargahan natin yung nangyaring hearing kanina. Pero yun ang dumarating sa ating mga kababayan. Ito po mga kababayan, pinakalitas na update kaugnay dito sa issue na to. Seeking to determine the legitimacy of the Philippine Charity Sweepstake Office PCSO Lotto jackpot winners. Sen. Raffy Tulfo raised several theories that cast doubt in the lottery system, which he said stemmed from the price augmentation employed by the agency. Ayun na po mga kababayan. Yung po talaga yung naging issue dyan Naalala nyo po noong tinanong itong si Mel Robles. Mamaya mga kababayan, meron pong sasabihin dito itong si Senator Pimentel na posible pwede nang pagka hindi pa inayos nitong PCSO ang kanilang mga sistema dyan, pwede po silang kasuhan ng graft. Mamaya po mga kababayan, papakinggan natin yung mga punto de vista nitong si Senator Pimentel kaugnay dito sa posibleng pagsasamba ng kasong graft sa mga board ng PCSO. Mantakan nyo yung mga kababayan, kita na, kumbaga surplus money na ng PCSO. Inugment pa po ito, naglagay pa sila ng 500 milyong piso para dito sa 649 Lotto draw. Na kung saan po mga kababayan, maging itong si Pimentel hindi po makapaniwala sa loob lamang ng
wala man atang isang buwan, meron pong nanalo. Noong pong kinumpyot nitong si Senator Rapi Tulfo, yung 649 na yan, gagastos lamang po ng 300 million ang kung sino man gustong manalo dyan sa ano na yan, dyan sa loto na yan, particular na loto draw. Kahit natayaan niya lahat ng possible combination, ika nga, talagang kikita pa rin po itong mananalo na to dito sa loto draw. Ang theory po nitong si Senator Rapi Tulfo, merong katropa o kakilala dyan sa PCSO yung nanalo na yan, na kung saan pwede nating sabihin na nagprint sila ng pagkarami-raming ticket, kumbaga lahat ng possible combination doon sa particular na draw na yon, tatayaan po nitong ano na to, nitong si Lone Beto, dito. Kayo po mga kababayan, anong masasabi niyo dyan? Pero kung tayo tatanungin po dito sa particular na ano nito, sa totoo lang, merong yung mga theory nitong si Senator Tulfo, kagaya ng route, yung may route access, ika nga. Ang issue po dito mga kababayan, yung dalawang split 2 seconds po, pagdating kung meron kang access doon sa route na yon, talagang mamamanipula mo ang ticket mo kahit na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pa yan, at ang lumabas sa draw 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pwede mo pong palitan ng mabilisan yan basta meron kang access doon sa route access, ika nga. No, yung mga IT po, alam po yung route access na yan, tayo din natin alam yan, no. Kaya na po mga kababayan, itong si Senator Coco Pimentel, ito po ang kanyang mga punto de vista dito. Dumako naman po tayo dito sa usaping tsa-tsa. Napakakapal po talaga nitong mga congressman na to. Ngayon gustong palabasin sa ating mga kababayan itong particular na galaw ng House of Representatives na People's Initiative. Ang dating po, dinilegitimize po nila itong itong People's Initiative. Ang dating po, parang gustong sabihin na itong mga congressman, pakinggan naman natin ang tao. Narinig po natin si Salceda, parang merong ewan po natin. Tao naman ang pakinggan natin. Huwag na muna natin pakinggan yung 24 senador. Sino bang masusunod? Hindi naman galing sa tao yan, galing sa House of Representatives yan. Ito po ang sinabi nitong si Senator Coco Pimentel, mga kababayan. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III appealed to President Marcos to step in the continuous charter change tsa-tsa effort to amend the existing 36 years, grabe, tagal na po, no? 36 years old Constitution through People's Initiative that is causing a disruption between the Senate and the House of Representatives. Senator Pimentel, kung hindi pa po kayo na bigyan ng heads up kaugnay dyan sa nyo na yan, nagsalita na po itong si Marcos Jr. kaugnay dito sa People's Initiative. Sinabi niya na po na divisive. Pero yung mga galaman niya dyan sa House of Representatives, good cop, bad cop nga ang dating yan. Itong si Marcos Jr., pinapakita niya sa mga tao na tigilan nyo yan, divisive yan, tigilan nyo yung People's Initiative na yan. Pero sa backdoor naman, yung mga galamay niya, dire-diretso sa tutulak dito sa People's Initiative. Paano natin alam? Si Senator Amy Marcos, di umano, itong mga direktiba nang gagaling sa opisina nitong si Martin Romualdez. At ang mga congressman ang nagsispearhead dito sa People's Initiative na to. Diba? Basically, ang ibig sabihin po nito, yung sinasabi ni Marcos, iba po sa ginagawa pagka nakataligod na. Okay? Ang tanong, gusto ba ni Marcos ang People's Initiative? Kayo po ang sumagot sa baba, pero sa ating nakikita, kung sabihin man ni Marcos na ayaw niya yung People's Initiative na yan, kung maniwala po kayo, sa bagay, nabudol na kayo ng isang beses, kung naniniwala pa rin kayo, talagang wala na. Hanggang dito na lang po tayo, no? Kung yung mga sinasabi ni Marcos Jr. ngayon, lahat ng sinasabi niya pinaniniwalaan nyo, talagang tanso nga talaga kayo. Yun
Kung hanggang ngayon, naniniwala kayo pagka sinabi niyan, divisive, huwag natin pag-usapan. Mga loko-loko rin pala kayo pagka naniwala kayo dyan kay Marcos Jr. Ang dami na pong kabudulan na ginawa niya noong pang panahon ng eleksyon. Hanggang ngayon, maniniwala kayo. Anak ng Petrang Garapata. Ayun pa mga kababayan, pakinggan po natin itong si Senator Pepintel kaugnay dito sa issue ng ano na to. Tayo tatanungin, kasuhan nyo na ng graft kung sino yung mga kakasuhan ng graft dyan. Games ito naman, ha? Ikaw po natin. Lotto games ng PCSO after the augmentation of the jackpot. So, yung 642 hanggang 658, 5 games yan eh. 100 million, 100 million, 500 million, 500 million, 500 million ang augmentation. So 1.7 billion pesos yung augmentation, parang pamasko ng 2023. Oh, natamaan lahat yun in less than a month. Oh. Or at least 1 month. Oh, more or less 1 month. So we will have to investigate further kasi there have been past instances na more than 500 million yung jackpot naturally, hindi augmented but the natural accumulation of the jackpot. Correct. And yet Yung natural accumulation, yung kunyari meron tumaya, lumaki yung jackpot. Meron na naman tumaya, hindi naman ako, lalaki yung jackpot. Ganun po yun. Yung augmentation naman, galing sa pondo mismo ng PCSO, ipapatong nila on top of the talagang nalikom na price dun sa particular na na yon, na lotto draw. tignan natin yung time period bago siya tinamaan. It took mga 3 to 4 months, maybe 1 year pa yata. Correct. Subject to confirmation of factual review. Five games ito naman. I'm talking about sa past 1 game na umabot na ng 500 million yung kanyang jackpot So it took months bago siya tamaan. Correct. Pero Sa akin. ngayon po mga kababayan, wala. Pagka nag-augment sila ng 500 million, the next month merong mananalo. For example, nag-augment sila ng 500 million dito sa particular na loto na to. Kaya hindi po natin maintindihan paano kikita. Paano kikita? Nag-augment kayo ng 500 million, ang naging jackpot ay 600 million. Ibig sabihin, ang on top of the 500 million, yung pumasok na taya ng mga mananaya ay nasa 100 million lang. Naglabas kayo ng 500 million, pumasok na-add doon sa 500 na pinalalunan, naging 600 million. Paano kumita yung PCSO doon? Hindi po natin maintindihan. Kailangan pa rin na ipaliwanag yan sa ating mga Ako ay kababayan. nagdududa. Ako rin ay nagdududa. Probability and Kasi ang assumption kasi is 500 Possibility. million na pesos na yung jackpot, andyan na yung interest na daw ng mga betting public, tatagtatayaan na sila. But when it happened naturally, it took months bago tamaan And then Correct. all of a sudden, itong augmentation ng 5 laro, o isang buwan lang, 10 lahat. Nako po, milyonaryo ka na dyan. Brad, Basta ako yung nagdududa, but I'm not accusing anybody, but we're asking na nga the CICC to conduct an investigation. Precisely, hindi tayo rito naghahabol ng kung meron mang kriminal na wala naman talagang krimen o kriminal. Ang hinahabol natin dito is the huwag naman gano'n, Senator. Kung yarin lamang na imbestigahan nyo na, kung meron kayong habulin nyo na. Ano ba naman po si Senator? palakasin ang pagbibigay. Parang nag-iiba ata ang tono natin, Senator. Dapat, magtigas mo dyan. May hahabulin tayo, may hahabla tayo kasi mali na yung mga nangyayari na to. Isa akong mathematician at sa aking pag-aanalisa, masyadong malabo yung mga pinagkagawan. Wala sa Basic. sa PCSO and sa mga laro ng PCSO. Tayo, pagka ganyan lang sa Senator Coco, pagdating sa mathematics, naniniwala tayo dyan. Mathematician yan magaling po sa math talaga yan. Pero dito sa isa na to, parang para po ata nga kumbaga sa juice, natunaw yung yelo sa inyo. Parang tumabang po ata ang lasa nyo, Senator. Pakiayos po kasi
binabantayan po kayo ng mga kababayan natin. Tapos meron mga aligasyon na 400 million, 1 billion na pang-areglo dito sa issue na to. Di tayo naniniwala doon, pero pagka may alingas-ngas na gano'n, alam na di ba? Wala, I'm not making any accusation, but I'm telling you, I have my doubts. We're happy na pumasok na yung CICC, but salita lang yun. So kailangan natin malaman ano talaga ang gagawin nila. What is the plan of the CICC para ang ultimate purpose, kung wala naman nangyayaring kalokohan, hindi tayo nag-ahabol na meron tayong kakasuhan. Ang habol natin, pag ang sasabihin ng CICC na abulin nyo na, ano hindi kayo nag-aabol? Sa integridad ng mga laro ng PCSO, this will now boost the confidence in the activities and the games of the PCSO. That is our purpose. Yan ang pinapa-investigate namin sa CICC. Na yung gano'n, sa pag-describe nung system. Kasi dito sa issue na to, pera pinag-uusapan dito. Limpak-limpak na pera ang nasa disposal nitong PCSO. Ngayon, yung mga mag-iimbestiga, dapat kung meron po kayong alam, Senator, labas nyo na. Wala bang vulnerability? Wala bang gap doon? May mga gap sa time yan na pwede bang masing... Ang dating kasi, itong na to, lahat ng bruhahan na to, mga kababayan, pagpalagay natin yung investigasyon na yan, tapos sasabihin na parang gusto lang i-establish dito sa dito sa nangyaring hearing na to, merong ang ganito yung proseso nyo. Sige, iimbestigahan natin yung itong proseso nyo na to. Sabi ng mga senador, kagaya yung sinasabi nitong si Coco. Ang issue po natin dito, for example, pagkatapos ng investigation, ang mga findings dito, pabor dito sa PCSO. So lahat ng mga doubts, lahat ng mga nagreklamo sa inyo, yung doubts mo bilang isang mathematician, ano na pong mangyayari ng senador? Siyempre, di ba? Tayo nagbabantay. Ano po tayo dito, mga political watcher, ika no? Tayo, hindi naman po tayo mga political vlogger. Mga watcher lang tayo. Hindi natin kinukonsidera yung sarili natin as vlogger talaga. Watcher lang. Usi. Narga. Yan ang challenge natin sa CICC. Okay. Kasi digital lahat ito digital. Correct. The data is there, the announcement is there, and there are time lags. May time lags po yan even if nami-mention is at 2 seconds, pagdating po sa cyber world, ang haba na po ng 2 seconds na yan. Sure, nabawi po yung 1.7 billion? According to the GM, nabawi nila, kumita daw sila by 800 million pa, sabi niya. Naniniwala po kayo? Naniniwala kayo doon? So, ibig sabihin nun, kung 2.5 yung cash in nila, revenue in, kasi minus 1.7 na augmentation, 800 million daw ang kinita. Kasi hindi na sila kikita ng mas malaki kasi tinamaan Kung matagal yun, mas marami, pero tinamaan na. That's why we have to... O ngayon, yung pagkatama, ba't ganun naman kabilis? Hindi nyo na-finish yun. Tinamaan Parang ngayon, ang dating, to find out na medyo and para sa akin, a personal opinion, it's quite unnatural na five games in 1 month's time tinamaan lahat. Ano kayo sa science or math na yung probability ng may manalo? Well, alam na natin yung mga number of combinations, pero sabi ko, ibangga natin sa past experience where a game already reached the 500 million level jackpot. So, for your information meron po tayong loto dito na umabot ng 1 billion. Kung di tayo nagkakamali yung 659, yun po yun.
panahon ni President Rodrigo Duterte, hindi po mapanalo-panalunan ang haba ng pila sa mga lotto outlet. Pero dito po mga kababayan, maya't maya may Assumption nananalo. natin is andyan na yung attraction ng betting public. So, and what was our experience dun sa particular game na yun? So, we will use facts, no? Because it's the same betting public. It's the same betting public. It's the same. Compliance lang ang kailangan because medyo na-disappoint din tayo kanina na the current PCSO board is using an opinion by Executive Secretary Mijal Dea. Ako po, Sino na ba ang Executive Secretary ngayon? Iba na. So Mijal Dea represented the Duterte administration. Indulan po tayo. Malaking disappointment po yun. I mean, because of that, there might even be some violation of their charter. Ang word and spirit of their charter indicate that the board must always inform the president ano na nangyayari. And they have not been communicating with the president because they're relying on an E.S. Mijal Dea opinion ng time pa ng past president. Mali na po yun. Not only that, sa lahat, yung mga rules and regulations, pati scheduling of the games, Section 10 of their charter. Na ang reading namin pareho nung OGCC ay yung subject to the approval of the President refers to almost all of their actions. Kasi nga ano naman sila, attached naman sila sa Office of the President, arm sila ng Office of the President. So, ang spirit doon, hindi lang yung letter, but spirit captured by the letter, ang sabi, keep the President informed all the time. kaso hindi na po, ginamit na lang yung ano tawag dito, yung sulat nitong CES at saka yung mga sinabi nung nagdaang ES. Yung PCSO, ang laki ng hawak po nilang pera, they can decide na gawin pa premyo, kay Correct. Sino nagbabantay sa kanila, sir? Sino mag-check kung tama? Precisely. At saka dapat may imprimatur nga ng presidente. Yun na nga. But they have been skipping this procedure at ginagamit nila is an old ES opinion na hindi pa applicable because as a context ng opinion, it's about contracts na sinabit, contracts na luma na. Hindi dumadaan sa taas, sir, sila, di ba? Opo. Pero nakukuha naman yan sila. But that's a good point. Even the power of the board to use their funds for augmentation of the jackpot, medyo i-review na lang siguro ng Congress yan kasi and in the spirit of the universal healthcare law, sana i-contribute na lang po yun towards that universal healthcare law. Di ba? So ganun na lang yan. Practice. As a practice nila, na lumabas sa hearing nga They have not been getting approval of the Office of the President because they want to use a 2021 previous administration opinion na hindi naman applicable. Kasi sa first paragraph pala ng opinion, this is ang context nun, nagre-review siya ng kontrata with some other entity. So that is what's happening. So we call the attention of the PCSO. I hope they modify their behavior. Di ba? Pag hindi nila gawin yun, well, after the call na yung attention nila, maybe we're hoping to graft and corruption cases here. Pero in the meantime, sir, ngayon, wala pa yung civil violation dun sa amin. Kasi di ba, department sila na pwedeng meron na, pero hindi ko sinasabi yun. Ang gusto kong sabihin, may na-achieve tayo ngayong hapon, pinoint out natin yun, agree naman daw sila, let us look at their future acts, kung gagawin na ba nila yun by getting clearance from the Office of the President. May feedback ng system provider ng electronic na pagtaya, online pagtaya na nag-start on December. Pacific Online. Yes, sir. May question din po kayo.
Hindi ko na sila natanong. Basta sa know your customer rule lang ang ano doon eh. So marami maganda yung mga suggestions na aming chairman ni Senator Raffy Tulfo how to improve it. Kasi nga saan ba yung case na yung picture na pre-nested picture ng unggoy at sa SIM card registration. Ito naman ang sabi ng aming chairman, let us say adult yung picture, so may account na, pero yung actual na tumataya ay bata. Dapat ang improvement na sabi ng aming chairman, Senator Raffy Tulfo, real time dapat yung pagmamonitor kung who is the one placing the bet online. Kasi sa physical betting, kita mo ko yung tao eh. Sasabihin ng teller, bata ka pa masyado, hindi ka pwede mag-place ng bet. Sa online, ang kita mo lang yung account ng tumataya. Pwedeng na-open yun using adult pictures, pero yung actual bettor is already a minor. Early to say ba, o meron ba kayo sa minister clear na parang somehow as indicator is parang controlling the price para nagsampan na laging yun na Wala pa ako dun sa wala pa ako dun sa stage na yun that I can make such a statement. But tuloy-tuloy ang ating pagtutok dito. Ito. Yun? Correct. Milyon-milyon po na-monitor pinag-uusapan tayo ng dito, mga Malacanang, kababayan. kung pwede din silang kumilos from the top, utusan ang PCSO. Pero wala na lusot ang PCSO dahil andyan sila sa harap namin and they said yes. Tignan natin. So we will judge their sincerity sa future actions po nila. Parang nalalabukan tayo sa mga nangyayari ngayon. Well, pwedeng Senate ang mag-file ng case, pwedeng individual senators na mag-file ng case, pwedeng group of senators. Actually, ini-encourage ko nga mga people's organization and the citizens of the republic na interesado to file the cases. Kasi nabanggit na rin naman natin yung reasoning natin eh. So, but definitely ang Senado inaaral yung mga options available to us as an institution and to us as individual members of the Senate. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!